Kamusta, Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin ang situation mo at saka ang situation ng person mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Scorpio? Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung cards mo. Queen of Swords, the Star, at the Tower. Katapangan ang ipinapakita mo rito kasi ang ilan sa inyo single parent ka. At saka honest ka sa sarili mo. Pinuputol mo yung connection mo sa mga taong alam mong hindi naman magiging maganda ang dulot sa buhay mo. At ito pa yung mas nagbibigay sa iyo ng bagong simula at saka kalma na sitwasyon. Pinapangalagaan at pinoprotektahan mo yung sarili mo kahit na anuman ang challenges na darating. Sa career, iniiwasan mo na hindi ka mag-overacting sa ugali na ipinapakita or komento ng iba sa iyo. Ipinapakita sa iyo sa career na professional ka, may growth at focus. At saka sa career or negosyo, may mga tao talagang walang pundasyon. Lalo na pagdating sa pagkomento patungkol sa iyo. Kunin mo lang yung alam mong makakatulong sa iyo. Ang ilan sa inyo naghahanap ka pa lang ng trabaho, makakabuti ito sa iyo kasi marami pang magandang oportunidad na available para sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nakadalawang cards ka na nagkahiwalay kayo ng person mo kasi merong third person na nanggulo sa relasyon nyo. Nagbigay sa iyo ng matinding kalungkutan ito. Pero nung nagkaroon ka na ng desisyon, ito pa yung nagpakalma at nagkaroon ng clarity sa buhay mo. Itong Ace of Pentacles, sobrang obvious na ikaw talaga yung naging dehado sa sitwasyon. Kaya ibinabalik ng universe kung ano yung nararapat para sa iyo. Wala ka mang love life pero yung abundance sa career, sa negosyo, or sa financial ay nasa iyo. At saka ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, ang focus mo sa ngayon ay yung pag-unlad mo. May posibilidad na kaya ganito yung sitwasyon mo. Maybe nakatapos ka ng pag-aaral, madiskarte ka, or may kaya na talaga yung pamilya nyo. Ang ilan sa relationship, nagkakaroon ng problema ang relasyon, pero kailangan nyo itong harapin ng person mo para makasurvive ang relationship nyo. Sa mga single naman, dun ka sa person na ipagtatanggol ka kapag merong hadlang sa koneksyon nyo. Ibang tao man ito or pamilya ng person. Ito naman yung card ng person mo. The World, Six of Pentacles at Six of Swords. Sa cards ng person mo pinapakita na nasa ibang lugar siya, hindi kayo magkasama. Pero pinapakita rito na kadalawang cards na yung matinding kalungkutan. Pinapaunawa kasi ng cards yung balanse. At saka, kailangan alam mo kung bakit ka nagpupursige, hindi puro pursige lang. Para makikita mo at mapapahalagahan kung ano yung importante sa buhay mo. Sa financial, pinapakita rin na may stability ang financial ng person mo. Nagkakaroon ng growth. Nagpapatuloy ito kasi maganda yung trabaho niya. Or nagpapatuloy na
nagiging maganda yung negosyo at saka nakakatulong din siya sa kapwa niya. Pareho kayo ng person mo na may tagumpay sa career, negosyo o kaya sa financial. At saka itong tagumpay na ito, nakakamit mo man ngayon or hindi pa, may mga taong hadlang at saka naiinggit sa ginagawa mong progress sa buhay mo. Sa mga nasa relationship, 3 cards na ito ang nagsasabi na maayos ang takbo ng relationship nyo ng person mo. At saka, kahit na nagiging maganda yung takbo ng relasyon nyo, kailangan mo pa rin na gumawa ng steps na para mas mapatatag pa ito. Lalo na pagdating sa memories. At saka ang ilan sa inyo, mas pinipili ng person mo na magkaroon kayo ng time sa isa't isa. Ito naman yung additional card sa card ng person mo. Itong the justice, ang ibig sabihin, okay lang naman na kapag namomroblema ka, yung bang sabihin mo yung problem mo sa mga taong napagkakatiwalaan mo. Lalo na kung meron kang mga final decision na kailangan mong pag-isipang mabuti. Kailangan mo din ng idea ng iba. Kasi yung taong hihingian mo ng advice or opinion, sasabihin niya sa iyo yung tama at mali sa sitwasyon. Mahirap kasi talagang magdesisyon kapag mas nangingibabaw yung nararamdaman mo or emosyon. Alamin muna natin yung angel number mo at saka ang mystical cards. Eight, 8, 8. Love cures people, both the one who give it and the one who receive it. 407. Remain strong, find ways where you will not need to sacrifice yourself for the job. At saka ipinapakita rin sa cards, single ka man or nasa relationship, merong person na umiisip sa iyo. Hindi niya talaga mapigilan at gusto niya na lumapit sa iyo or kausapin ka. Natatakot itong person na ito na tuluyan kang mawala sa buhay niya. Sa mga single, ang ilan sa inyo makikilala mo yung potential person online, sa ibang lugar, o kaya sa ibang bansa. At saka itong person na to, hindi siya masyadong nagkakaroon ng pagkakataon na makihalubilo, lalo na't ang trabaho niya ay sa dagat. Merong magpapakilala sa inyong dalawa or sa chat. Itong action, abot tanaw mo na yung tagumpay. Pero, syempre, step by step yan. Kailangan ng pagkilos mo din. Lalo na't kung hindi pa nangyayari sa iyo yung tagumpay. Needs. Ibig sabihin nito, yung mga importante sa buhay mo, ito yung mas bigyan mo ng pagpapahalaga. Halimbawa, yung pahinga, yung time sa sarili, o kaya yung time sa person mo or pamilya. At saka guys, merong energy na single ka man or nasa relationship na merong person na nagsisisi. Hindi niya alam kung paano niya itatama yung mga maling nagawa. At saka umaayon na siya sa kung ano yung mga nasabi mo sa kanya. Nahihirapan na rin itong person na to kung ano ba yung nararapat para sa kanya. Yun bang gumulo ang buhay niya? Siyempre guys, kahit gaano man kasama ang ginawa ng person na ito sa iyo, wala namang matutuwa na yung person magulo yung buhay niya, 'di ba? Maraming takot at saka pagsisisi sa person. At ang advice ng cards, mag-move forward sa kung ano yung nangyayari ngayon.
Yun yung importante. Kaya lang naman nag-i-stay yung problem kasi may mga taong nahihirapang mag-let go. Ito na yung cards para sa solution. The Hermit in reverse, the Devil, at the Temperance. Ipinapakita ng mga cards na merong person na umiiwas sa problema o kaya sa totoong emosyon na nararamdaman. Yung pagpapakita ng negatibo sa kapwa or sa person ay hindi makakatulong sa iyo. Ipakita mo rin yung soft side mo, pero hindi gamit ang panlilinlang or abusive na behavior. Itong mga nangyayaring delay, problem sa buhay mo, hindi yan panghabang buhay. Trials ito na para mapatatag ka. Maging inspirasyon sa iba, lalo na't makakatulong din ito sa iyo sa future. Meron kasing person na hindi makontrol yung maling gawain or ugali. Sa health naman, ang advice ng mga cards ay tigilan na yung mga unhealthy habits. Mas mag-focus ka sa ikakabuti ng kalusugan mo. Kailangan ng moderation. 3 cards na yung nagsasabi niyan para yung kalusugan mo ay mapanatili mong healthy. Single ka man or nasa relationship, ano man yung mga maling nagawa mo or desisyon, tanggapin mo ito. At saka sa relationship, pahalagahan ng person. Huwag abusuin ang kabaitan niya. Itong 8 of Wands ay, ang ibig sabihin, hindi mo na itatago pa kung ano yung meron kang kakayahan o kaya anuman ang lakas na meron ka. Mag-grow ka at lalong mas magiging wise. Hindi mo kailangan tumigil o kaya magsisi kasi yung kapalaran ay bibigyan ka ng mas exciting at mga bagong oportunidad para unti-unti mong makamit yung goals mo. Itong 6 of Cups naman ay yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan, nauunawaan mo na kung bakit nangyari. At meron pa tong magandang dulot sa present at future mo. Nagkakaroon ng growth at progress. Itong King of Swords naman, merong person na darating sa buhay mo na marami kang matututunan sa kanya at mag-i-exchange kayo ng idea. Makakatulong din itong person na to sa mga desisyon na gagawin mo sa future. Itong 2 of Cups naman, kung matagal ka nang walang karelasyon, merong person na magbibigay ng commitment sa'yo. May posibilidad na kilala mo na siya at nakakatulong siya sa personal growth mo.